Dahil sa kahirapan, maraming mag-asawa ang nagkalayo sa isa't isa, lalo na sa mga taong naglakas loob ng mga ibang bansa para kahit papano'y makaahon sa kahirapan. Pero marami ding nagsasabi na nasira ang kanilang pamilya dahil sa desisyon na ito ng partner nila. Yung iba naghihiwalay at nawala ng pag-asa. Pero sa kabilang banda, marami din naman ang nagtatagumpay nito. Kaya naman, sa video na ito, pag-usapan natin ang advantage at ang disadvantage sa mga taong nakipagsapalaran sa ibang bansa para maiyahon lang ang kanilang pamilya. At sana, pagkatapos mo itong mapanood at kung sa tingin mo may kabuluhan ito, huwag mo sanang kalimutan ang mag-like at mag-share sa video natin. Unahin muna natin ang 5 advantage o kagandahan kapag nasa ibang bansa nagtatrabaho ang isang tao. Una na dyan ay ang mas mataas na kita o income. Hindi man lahat dahil nagdidepende din po ito sa lugar, pero karamihan sa kanila. Mas malaki ang pagkakataong kumita para masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At ang pangalawa, mas may magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Lalo na kung yung partner mo na naiwan sa Pilipinas ay marunong humawak pagdating sa pera. At ang pangatlo, mas madaling mapaghandaan ang edukasyon at pangarap ng mga bata. Alam naman natin ngayon na mahal na din magpaaral ng mga bata lalo na sa kolehiyo. At ang pangapat, mas maraming ipon at investment. Maaari kang makapag-ipon para sa bahay, negosyo o retirement. Subok na po ito at marami na rin po ang nagpapatunay nito. At ang panglima, mas magandang benepisyo sa trabaho sa ilang bansa. May insurance, may benefits at iba pang tulong. At pagkakataon mo na rin matuto ng mga bagong kasanayan. Nagkakaroon ng dagdag kaalaman at karanasan. At pag-uusapan naman natin ang disadvantage o hindi maganda pag malayo ka sa iyong pamilya. Medyo nakakalungkot ito. Alam kong marami ang nakarelate nito. Una, mahirap ang pangungulila sa asawa at mga anak. Ito ang pinaka nakakalungkot sa mga taong nakipagsapalaran sa malayong lugar, may taguyod lamang ang kanyang pamilya. At ang pangalawa, maaaring lumamig ang samahan. Isa pa ito sa kinakatakutan ng mga magpartner kapag malayo sa isa't isa. Kasi kapag kulang ang komunikasyon, pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At ang pangatlo, mahirap sa emosyon. Nakakalungkot na hindi mo kasama ang pamilya sa mga mahalagang okasyon tulad ng Pasko, Bagong Taon, at marami pang iba. Relate na relate ako dito kahit nandito lang ako sa Pilipinas, pero malayo naman ako sa pamilya at magulang ko. Ito kasi ang pagkakataon na maalala mo ang simpleng buhay na kasama mo sila. Pero hindi mo na magawa ito dahil may responsibilidad ka na sa iyong trabaho. At ang pangapat, malaking responsibilidad at pagod. Mabigat ang trabaho at may dagdag na stress. Opo, kasi hindi ka naman nandyan para mamamasya lamang. Nandyan ka para magtrabaho. Kaya minsan, nagsasama na ang stress at pagod. Pero no choice ka. Kasi iniisip mo kung aalis ka rin sa trabaho mo, paano na ang pamilya mo. Kaya ang hirap magbalanse, di ba? At ang panglima, may panganib na magkakaroon ng problema sa relasyon. Opo, talagang ang laki ng chance, lalo na kung masyado ka nang matagal sa isang lugar at hanggang ngayon hindi ka pa din nakagawa ng paraan para makauwi ka na sa Pilipinas at hindi na lumayo pa ulit sa pamilya. Kahit man lang, may konting negosyo ka na sana, pero karamihan hindi pa ito nagagawa. Kaya yung partner nila sa Pilipinas parang nawalan rin ng pag-asa, kasabay ng panlalamig nito sa inyong relasyon. Kapag kasi napabayaan ang komunikasyon at tiwala, maaaring magkaroon ng tampuhan o paglayo ng loob. Ganun pa man, ako yung umaasa na sana sa inyong paglayo, kung magkakaroon man ng pagsubok sa relasyon, alalahanin mo kung bakit nandyan ka. Dahil yan sa pangarap mo para sa pamilya mo. Kaya magpakatatag ka, iwasan ang mga bagay na posibleng sisira sa relasyon nyo. Mag-focus sa mga plano. Huwag lang sa pera ang pagtutuunan ng pansin. Mahalaga rin na alagaan ang relasyon sa iyong asawa at mga anak sa pamamagitan ng regular na komunikasyon, katapatan at paglalaan ng oras para sa kanila kahit malayo ka.